Vice President Sara Duterte is throwing a party for the media on the morning of December 11, fueling speculation that she might not show up for a probe set on the same date at the NBI. Yan ang nga ba sinasabi natin eh. Na-imagine ko lang naman pero alam ko hindi mangyayari to. Habang nag-i-event, biglang pumasok ang NBI. Pinusasan siya, si Sara Duterte, at puwersahang dinala sa NBI. Alam nyo kasi, ganun yung ginawa dun sa teacher eh. Nagpapalusot na naman ang Sara Duterte nyo. Mukhang balak pa niyang Indianin ng NBI bukas. I'm sure nakita nyo na yung aking thumbnail. And nakita ko na yung mga comments kanina actually. Magtatago na naman daw, etc. etc. Well, essentially yun talaga ang ginagawa niya. It's also a delaying tactic. Puntahan mo natin yung balita. Ito yung balita guys. Ngayon lang yung balita ito, December 6, 2024. On NBI Probe Day. That is December 11, by the way, kasi nilipat na nila yan. NBI reschedules VP Sara's appearance to December 11. So, December 11 po, mga kotsero, dapat, next week, dapat pupunta si Sara Duterte upang tukdin ang kanyang obligasyon sa batas at humarap sa NBI para magsumite ng kanyang statement. So, December 11 yan. Nung una, may history na ho ito ng pagtakas ni Sara Duterte sa responsibilidad. Marami na ho tayong pagkakataon na nakita natin si Sara Duterte na tinakasan ang kanyang mga responsibilidad. Hello, yung bagyo ni Christina ba yun? Christine? Bagyong Christine? Bagyong Christine yata yun? Oo, nagpunta siya ng Germany, tinakbuhan niya ang kanyang responsibilidad. Oo. Tapos meron pang isa na bumabagyo rin, nagbakasyon naman siya sa Camsur yata. Yung bigla siyang nagbakasyon sa Camarines Sur. Oo, nagtapunta naman siya ng Camsur. Tapos, ngayon, nung una, meron siyang responsibilidad na humarap sa NBI para sumagot ng dalawang tanong. Unang tanong, ano ang kanyang magbibigay siya ng statement tungkol sa death threat kay PBBM, kay Lisa Marcos, tsaka kay Martin Romualdez. Yun yung isa. Yung pangalawa, tanungin siya tungkol sa death threat sa buhay niya mismo. Imagine, inaalam na nga kung sinong papatay sa'yo, ayaw mo pa umatin. Ayaw mong sagutin yung tanong. Pabor na nga sa kanya yun, di ba? Kasi lagi niya sinasabi, may gusto kong patayin ng administrasyon ito, gusto ko ipa-assassinate. Di ba sinabi niya yun? Oo, bilang palusot doon sa kanyang death threat kay PBBM, kay Lisa at kay Martin. Bilang palusot doon, mga kotsero, ang sinabi niya, papatayin kasi ako ng administrasyon kaya kumuha ako ng assassin na papatay din sa kanila pag ako ay napatay. Sinabi kaya nga tatanungin ng NBI, sino ho ba ang papatay sa inyo? Ano ho ba ang mga circumstances or circumstansya? Kaya nyo nasabi na may gusto pumatay sa inyo. Pabor na nga sa kanya. Hindi pa rin niya hinaharap. So hindi ho niya hinarap yung una, November 29 yata yun if I'm not mistaken. So, ang ginawa ng NBI, nilipat ang date, nag-reschedule ng December 11. Next week yun. Ngayon, mga kotsero, naramdaman na ho natin, o nagparamdam na kasi actually si Sara Duterte, na wala siyang intensyon na pumunta sa Subpina, na tukdin ang responsibilidad niya sa Subpina. Nagparamdam na ho siya nung tinanong siya nung nirelease si Zuleika Lopez, tinanong ho siya kung ano ang kanyang gagawin sa NBI. Kung pupuntahan daw ba niya, sabi, hindi pa natin sure kasi nagbabago ang schedule ng Office of the Vice President, bigla-biglang nagbabago, etc. etc. Ganun yung sinabi. So kanina, nagpadala ang Office of the Vice President, kanina lang, December 6. Nagpadala siya sa isang Viber group ng imbitasyon sa media. Oo, gumagawa na siya ng palusot sa December 11. Take note Take note, sa December 11 niya ginawa. Alam niya na meron siyang dapat subpina na hearing na dapat niyang puntahan. Alam niya yun. Pero in-schedule niya ng alas 11 ng tanghali sa December 11. Sabi, Vice President Sara Duterte is throwing a party for the media on the morning of December 11. Oy, wow, party! Fueling speculation that she might not show up for a probe set on the same date at the NBI. Ayun na nga ba sinasabi natin. NBI Director Jaime Santiago, who learned of the Thanksgiving party set by Duterte, reiterated yesterday that with or without her, the Bureau would proceed with its investigation on the alleged threats she issued against President Marcos, First Lady Liza, and Speaker Martin Romualdez. Yan na nga ba sinasabi natin Ito yung laman ng invitation sa media,
sa Viber group ng press. Vice President Sara Z. Duterte cordially invites you to the OVP year-end Thanksgiving lunch for members of the media on Wednesday, December 11, 2024. Talaga naman, no? Sinadya niya talaga na December 11. The event is to start at 11 a.m. at the OVP office in Mandaluyong City. Alam niyo maganda? Ano? Na-imagine ko lang naman, pero alam ko hindi mangyayari to. Habang nag-i-event, biglang pumasok ang NBI. Pinosasan siya, si Sara Duterte, at puwersahang dinala sa NBI. Alam niyo kasi, ganun yung ginawa doon sa teacher eh. Naalala niyo yung lagi natin binabanggit dito, yung teacher na nag-death threat daw na magbabayad daw siya ng 50 million pesos kapag may nakapatay kay Duterte, kay Digonggong. Pinahiya yun, mga kotsero. Dinetain ng 3 araw, tapos may posas pa yun ha. Pinag-public apology pa. Kasi nga mga kotsero, tayo kasi hampas lupa tayo. Wala tayong laban. Wala naman tayong koneksyon sa presidente. Wala naman tayong koneksyon sa OBP. Pag ang karapatan natin, ang kinwestiyon, at kailangan tayong i-detain, go ahead, rule of law applies. Pero alam ko naman hindi gagawin ng NBI yun. Let's give courtesy where courtesy is due. Bigay na natin yung kay Sara. Pero di ba? I mean, I think in the fantasy of the anti-Dutertes and the mga nabudol ni Sara Duterte tulad ko. Parang gusto nating habang nag-i-event, nagsasalita, parang pelikula, nagsasalita siya doon sa gitna and then all of a sudden papasok ang NBI, papakita na mga tsapa. NBI kami, nandito kami para arestuhin si Vice President Sara Duterte. Ganda, no? Pang telenovela. Sana ganun na mangyari, no? Para makaramdam naman ng konting hiya. Para mapahiya naman itong Sara Duterte na to. Napakatigas ng mukha eh. Hindi, papaparty ako. May hearing ako. Meron akong hearing sa NBI. May subpoena. May subpoena doon. Oo. Hindi. Wala. Hindi ko po. Magpapaparty ako. Ganun katigas ang mukha ni Sara Duterte. Pero kung tayong hampas lupa yan, mga kotsero, babasahan na tayo ng warrant. Kasi syempre, sino ba naman tayo? Sa atin lang naman yata nag-a-apply ang batas eh. But anyway, eto ngayon ang nung tinanong ang NBI kung ano magiging action nila. Ask what the action the NBI would take if Duterte fails to appear on December 11, Santiago, si Judge Santiago, said the investigation would proceed. Tuloy-tuloy lang daw. If she does not show up and fails to provide a justifiable reason, we will proceed with the investigation and refer the case to the prosecutor's office. Ayun na. Kaso na. Magka-file na ng complaint sa Office of the Prosecutor. If the Vice President falls ill, has more urgent official duties, we understand and respect that. But without a valid reason, we will move forward and consider it as a waiver of her right to explain her side on both incidents, the threats she allegedly made and those made against her, he added. Ayun. Huwag ka na lang pumunta, Sara. Huwag ka na lang pumunta. Sa DOJ ka na lang magpaliwanag. Huwag ka na lang umatin. Huwag ka na magpadala ng abogado. Huwag ka na magpadala ng lahat. Huwag mo na gawin. Doon ka na lang sa DOJ. Huwag mo rin siputin ng DOJ para mag-issue sila ng warrant. Para idiretso na nila sa korte. Para korte na mismo mag-i-issue ng warrant of arrest laban kay Sara Duterte. Kasi cybercrime law yan eh. It's a crime. It is actually, number 1, it's grave threat. Punishable ng RPC. Another, yung libel. Punishable din ng RPC. Tataas ng 1 degree. Bakit? Kasi it's done online. So cybercrime. Published online. So cybercrime. Lahat yan kailangan ng warrant of arrest. Lahat yan kailangan ng warrant of arrest. Huwag mo na puntahan lahat. Para warrant of arrest na lang ang lalabas. Mas parang parang okay din yun. Sa akin, that's the next best thing. Imagine meron siyang warrant of arrest galing sa korte. Diba? Meron siyang warrant of arrest for grave threats. Meron siyang warrant of arrest for conspiracy to commit murder. Meron siyang warrant of arrest sa cyber libel. Oo, ganun. Ako okay na ako dun. Happy na ako dun. Legit, happy na ako dun, guys. Oo. Pero alam nyo, mga kotsero, meron din ako naiisip na iba. Alam nyo, mga kotsero, kasi hindi lang si Sara ang inisyuhan ng subpoena. Pati ho lahat ng nandoon sa vlog o doon sa Zoom meeting na yan. Nandoon silang lahat. At if I'm not mistaken, by the way, yung mga vloggers was also sent subpoenas, yung mga vloggers. Ngayon, mga kotsero, ako meron akong teorya. I think pinapauna talaga ni Sara Duterte yung mga maliliit. Yung kanyang pawns para magkaroon siya ng ideya kung paano sasagot. Kasi syempre, mga kotsero, itong mga inimbita na nagsinupina, tatanungin sila, syempre. Sasagot sila sa mga tanong, syempre.
So ngayon, pagkatapos tanungin, pagkatapos sumagot, pagkatapos ng lahat, it is possible na ang strategy ni Sara Duterte ay tatawagan niya ito mga to. Anong tinanong sa inyo, anong sinagot sa inyo, etc. etc. O di may impormasyon na siya. Strategic, di ba?